Magandang araw mga kabugtaw. Ang pamagat natin ngayon ay War of the Lies. Noong nakaraan ay People of the Lie. Ngayon itong War of the Lies, ang title ay na-inspire sa isang kalalabas lang na documentary tungkol kay Rafid Ahmed Alwan, yung yung nag-leak kuno or yung nag-imbento ng weapons of mass destruction sa Iraq that eventually lead to the invasion of Iraq. Actually, ang chief architect ng weapons of mass destruction ay walang iba kundi si dating Vice President Dick Cheney. In fact, may documentary yun eh. In fact, itong si Dick Cheney, napakasamang tao yan. Siya yung may-ari ng Halliburton, no? Umimbento sila ng weapons of mass destruction, eventually in-invade ang Iraq. Pagkatapos ng invasion, yung kumpanya niya na Halliburton ay inawarda ng bilyon-bilyon dolyar na kontrata sa rehabilitation ng Iraq at mga oil contract. Naisip ko nga may episode tayo dati na military-industrial complex. Sabi ko siguro magkaroon tayo ng part 2 ng military-industrial complex focus on Halliburton ni Dick Cheney. In fact, nung vice president siya, may mga haka-haka nun na siya talaga nagpapatakbo ng Estados Unidos no? Kasi itong si George W. Bush, yung presidente, bangag yun eh. Kung tayo dito sa Pilipinas ay may isang abnoy na presidente at isang bangag na presidente. Ang Amerika naman noon ay nagkaroon ng alcoholic, lasinggero na presidente. Si George W. Bush kasi anak ni George Waya Bush Sr. Ano yun eh, black sheep ng family yon. Saka palaging lasing yun. He was an embarrassment to his father. Kaya nga tumakbo ng pagiging presidente just to prove something to his father. Pero alam naman natin, super palpak yung administrasyon niya at katakot na giyera ang pinasok ng administrasyon niya. Pero sa likod ng lahat ng gerang iyon ay walang iba kundi si Dick Cheney. No? So War of the Lies. I-apply natin ngayon itong War of the Lies dito sa nangyayari sa Pilipinas, lalo na itong very recent mainit na issue ng Westcom Commander, Western Command, no? Sa Palawan. Nakapunta ko yan dati doon eh. No? Na si Admiral Carlos na bago yan, maraming lumabas na statement ni Teodoro, ni Anyo, ni Manalo ng Foreign Affairs na dinideny itong new model kasi itong new model na dapat may kasunduan ang Westcom sa China na isang resupply ship lang ang ng Coast Guard maghatid sa Yungin, tapos isang Chinese Coast Guard. Tapos na maayos naman. No? Pero itong new model, dininay. Talagang daming lumabas sa balita, mga statements nila, kalat sa social media, na wala daw nangyaring ganyan. Hanggang sa pinalabas ng Chinese Embassy ang recorded statement, no? Na talagang meron na aprobado ng Armed Forces Chief of Staff na si Browner at saka ng Secretary of National Defense na si Teodoro. Ngayon, panic mode sila. Itong si Teodoro, sa halip na konfrontahin ang issue kung ano-anong pinagtatalak na wiretapping daw yan, kailangan imbestigahan. Eh ano imbestigahan mo? Normal yan sa government-to-government conversations na recorded. Saka kahit imbestigahan mo yan, hindi mo naman ma-convict ang mga Chinese officials kasi they have immunity from suit. Itong si Teodoro talaga parang hindi abogado. In fact, nakakahiya tayo, no? Kaya lumalabas na ang Pilipinas talaga ang sinungaling. Kasi dininay tapos merong recorded audio pala. Kaya parang bata with their hands caught in a cookie jar kung ano-ano na lang ang naisip na solusyon, kesyo pa imbestigahan. Kesyo, meron pa nga deep fake daw, artificial intelligence. May mga expert naman na marunong mag-detect kung AI yan for deep fake yan, ba't di nyo pasuri? Sa halip na konfrontahin yung issue, no? Na
ano ba 'tong new model, no? Ngayon, paputok sila ng propaganda kaya nga ang pamagat natin ngayon ay War of the Lies. Ngayon kung tanungin natin, pangalawang episode na 'to na puro kasinungalingan ang pinag-uusapan natin. Ba't ba nagsisinungaling ang tao? May nakita akong 4 na dahilan, eh. Una, ayaw maparusahan. Pangalawa, hiya, to save face. Itong pangatlo, hindi natin puwedeng maaaring sabihing nagsisinungaling, pero at ito'y maremedyohan. Siguro ignorante lang sa issue. Yun, no? Kasi to lie should be a deliberate action will, meaning sinadya, may intention, no? Kung sa ethics pa, human acts, hindi lang acts of man. Human acts, ibig sabihin, voluntary na talagang alam. At pang-apat ay talagang malisyoso. Ngayong araw, itong pag-usapan natin, itong pang-apat na dahilan ng pagsisinungaling na ang dahilan ay malisyoso. Talagang may intensyon na magsinungaling. There is an intention to deceive, no? Sa War of Lies, no? Kung tingnan natin, it's the same modus. Parang yung nangyari din sa COVID, tulad ng nangyari din ngayon sa South China Sea na pinaplansa ang kapaligiran, ang sitwasyon para eventually mauwi sa giyera. Kasi ilang beses natin sinabi na ang Estados Unidos ay talagang gusto magkagiyera dito sa Asia para masira ang ekonomiya ng riyon para manatili silang number one economic power. Kasi na-overtake na sila eh. There's a shift of prosperity from the west to the east dito ngayon sa Asia ang prosperity at hindi ito matanggap ng Western world, lalo na ng mga Amerikano. So ano ba itong modus ng War of the Lies? Ginagawa rin nila ngayon ito. Una, appeal to emotion. Kaya nga makikita mo sa mga statement halimbawa ni Tariela, no, or tinatawag natin to sa logic na fallacy of argumentum ad misericordiam. Appeal to emotion. Na binomba daw inagaw daw yung teritoryo natin, ilang beses ko na iniwanag, walang inagaw at tayong nagbabiolate ng international law na ating daw tong West Philippine Sea, atin tong Ayungin or Scarborough o Baho de Masinloc, atin to na inagaw ng Inchik. Sinorender na nga natin yun, yung Ayungin 1995, yung Scarborough 2012, no? Nung nagkaroon ng standard. Tsaka claimant lang naman tayo dyan among many other nations. At kung claimant ka, nagkaroon ng military standoff, if you cannot defend it militarily, you withdraw your forces, you surrender. As simple as that. Pero ngayon, nag-i-insist sila atin to. At siyempre, binubuli daw tayo ng China. No? Sa episode natin na Cinderella Complex, pinaliwanag ko na yan na napaka-effective na propaganda yan kasi may Cinderella Complex ngayong mga Pilipino na inaapi, no? For the so yun, appeal to emotion. Parang yung COVID din, talagang number 2 na modus ay scare tactics. Nakita rin natin yan ng COVID na nakakatakot, maraming namamatay from statistics nila, doktor. No? Mahulog ka sa kahoy, COVID na, pinamatay mo. No? Ngayon, ganun din ngayon, may impending invasion. In fact, mga reliyon, lalo na yung mga Katoliko, no? May mga pa-morning rosary o procession pa to prevent the invasion of China. No? Itong mga paring to, hindi nag-iisip. No? Talagang, yun, scare tactics, pananakot na inagaw na ng China ang teritoryo natin. Ang sunod yan, sakupin na ang Pilipinas. In fact, every morning naririnig ko sa mga local media, sa mga AM, no, na yung mga inchik daw dito, tulad ng panahon ng hapon ay kunyari nagtitinda ng taho o nagwawalis ng daan, yun pala mga kapitan ng army nila na nag-iispiya na. May issue ding lumabas na yung mga estudyante daw na inchik ay narito na para mag-ispiya na ko. Nag-react na si Tessie ang siguro. Alam mo, may kaibigan ako dati, nagtayo siya ng English school. At mga target niya, Chinese market kasi napakalaking market, tsaka magandang negosyo. No? Ang hirap mag-recruit ng students, no, na mag-aaral dito sa Pilipinas, mga schools na yan, tapos ito sisirain lang. So scare tactics.
Una, appeal to emotion. Second, scare tactics, tatakutin ang mga Pilipino. Pangatlo, repeated propaganda. No? Kung may kasabihan nga, kung yung kasinungalingan, ulit-ulitin mo, naging katotohanan na para sa kanila, sa utak nila. In repeated propaganda, ano bang propaganda? False campaign, false information campaign. No? In repeated propaganda, facts don't matter anymore. No? Tulad halimbawa, may nagsabi sa akin, opinion mo lang yan na hindi atin ang West Philippine Sea, na walang West Philippine Sea. Ito, let's stick to the facts. No? Una, walang West Philippine Sea. Ang Executive Order 92 ni Pinoy, hindi opinion yun. That's a fact. No? Na pinangalanan niyang West Philippine Sea, ang lugar na yan. No? Kasi, kung gusto mo talagang palitan yan, sinabi ko nga, sumulat ka for petition sa International Hydrographic Society, and the International Hydrographic Society will present to the world. You have to make the whole world agree to it. Wala namang sulat, basta na lang executive order. Yung doctrine na common heritage of mankind, 16th century pa yan, kay Hugo Brucius, hindi ko rin opinion yan. That's a fact. Kaya lang, sa repeated propaganda, facts don't matter anymore. No? Kung ano, or the international law, binaluktot. Tulad na halimbawa, kakababasa ko lang ng statement ni Tariela, no? Ang mga Chinese daw, puro ad hominem attack. Pag sinabi mong ad hominem, inatake mo yung tao, yung kredibilidad niya sa halip na tukuyin yung issue. Alam mo sa mga statement ng mga Chinese Embassy at Ministry of Foreign Affairs, di isa wala akong nakitang ad hominem. In fact, itong si Tariela ang ad hominem ng ad hominem. Tinatawag yung greedy mga Chinese, aggressive invasion, liar. Yan ang ad hominem. Tapos ngayon, siya pa yung gumagamit ng salitang ad hominem. Baka hindi naintindihan ni Tariela itong ad hominem. No? Kasi siya yung nag-ad hominem. Kaya nga, sa repeated propaganda, sabi sa nakaraan nga, yung people of the lie, blaming, no? Instead of acknowledging one's fault. So, projection, defense mechanism yan, na yung kakulangan mo, sa halip na akuin, pinoproject mo o sinisisi mo yung kabila, yun pala, ikaw yun, no? Sa repeated propaganda. So yun, appeal to emotion, scare tactics, at repeated propaganda. Kita natin yan. No? Laganap na laganap yan. No? Nakikita ko lang ng interview ni BBM, si Morales daw ay jukebox, hulugan ng pera. Kung totoo mo yun, na inopera daw ni Lisa Marcos through Mikos si Morales ng 500 million para tumahimik, hindi tinanggap. Paano maging jukebox yan? So, anyway, that's a lie. In fact, sa FBI, or hindi lang sa FBI, no? May mga tips na kayo sa YouTube, marami. No? Marami kang makikitang how to spot a liar. No? The rapid blinking of eyes, looking at the left side, kasi kung tumingin sa left, dito left, pero dyan sa video right, dito mo raw kinukuha sa right hemisphere ng brain mo, the creative hemisphere, kasi nagsisinungaling ka. Pero kung nagsasabi ka ng totoo, you look up or you look to the left, to the right side, kasi dyan mo kinukuha sa left side ng brain mo, which is the logical side. No? So kahit sa mga press conference nila, makikita mo. No? Kahit si Chidoro, mga interview yan, makikita mo. No? So, anong solusyon to? Kasi malawak eh. Araw-araw makikita mo yan. No? Scare tactics, repeated appeal to emotions, scare tactics, repeated propaganda. No? At saka, yan. Saka, ano bang solusyon dyan? Naku, napakahirap. Kasi, sabi ko nga, nung ilang episode na, this is very effective to the Filipino audience. Kasi mga Pilipino nga hindi nag-iisip. Kasi ang pagiging hindi critical ng Pilipino ay engineered, samahan pa ng reliyon at kultura, kaya perfect recipe for disaster. Napakahirap. No? Tulad, halimbawa, recently, obvious naman, no? Na itong sinasabi ng new model, biglang nag-on leave si
Admiral Carlos, no? Tapos ito kalalabas lang yung araw ko lang kita, yung class 89 Makatao class naglabas ng statement that they stand by Admiral Carlos as a person of integrity. At saka common sense sa mga tao nag-iisip, kitang-kita naman sila nagsisinungaling, kita-kita naman kung paano tinatago ang katotohanan ng administrasyong ito, no? Pero kung familiar kayo kay Enya, no, favorite ko na Irison singer, New Age, na may isa siyang kanta, How Can I Keep From Singing? Or kahit sa Biblia, even the stones will cry out. No? Sabi ko nga mahirap i-counter to, lalo na sa kontrolado mainstream media, may budget sila. Pero ang guerrilla tactics very, very effective. Naalala ko nung panahon ni Marcos, lumabas yung pahayagang malaya ba yun? No? Underground, mosquito, ano yun mosquito newspaper. Pag sinabi mong mosquito, maliit, pero nakakairita, nang-iirita, nakakagat at very effective. Maaari kang mamatay kasi kung may dalang malaria yung or dengue, yung lamok, no? Pero effective. Nakikita ko sina Camentong Laurel, sina Kaado Paginawan, sina Sasurgando Sasot at iba pa nating mga kaibigan, no? Sina Ibi Hugalbot, sina Jun Abines. Guerrilla tactics, no? Post-post lang sa social media pero effective. Paano yung mga talagang convinced na isip, no? Well, ako, I'm not giving up sa guerrilla tactics. Sige lang, ituloy lang natin. Let's keep on planting seed. Kasi for one ako, as a student of philosophy, I belong to the Frankfurt School, no? Jürgen Habermas. At sa ethics ni Habermas, sa ideal speech situation niya, may tinatawag siyang unforced force of the better argument. Na yung better argument may taglay na lakas na hindi kailangan itulak, kundi it appeals to the rationality of the human person. Kahit gaano siguro kabobo ang tao, kahit gaano siguro ang kultura, kahihinog na hindi nag-iisip, pero dahil ang tao may isip, no? It will eventually appeal to the rationality of the human person, the unforced force of the better argument. Kaya ituloy lang natin, kahit ito, pinagtsatsagaan ko. Malay mo, no? Parang parable of the sower yan eh. Some will fall on rocky ground, some will fall on thorny touches. Pero kahit isa will fall on fertile grounds, it will bear fruit. Kaya itutuloy natin to ang bugtaw natin, sowing seeds, no? Sa war of the lies na nangyayari ngayon. Maraming salamat po. If you like, please press like and share. Gandang araw mga kabugtaw.